Hello guys! Ayan, it's January, the first month of the year. At nakakuha na ba lahat ng permit? Ayan, so ako yung nag-process ng permit namin. And I've been through the process from getting yung sedula until sa BFP. Yun kasi yung pinaka last. Well, renewal ako, so yun yung process. So, syempre, kapag new business ka, mag-undergo ka ng DTI first. Yes. Hello, ka-home bees. Welcome to our channel and ngayon, gusto kong i-document itong process ng aking pag-permit. Most of the time, na overwhelming talaga yung pag-process, lalo na yung mga ganitong mga papers sa ating mga negosyante. Yan. Kaya yung iba, mas better na may mag-process para sa kanila and 'di ba mas less hassle nga 'yon. Ayun. So ako yung nagpo-process ng mga papers namin. Ako yung nag-handle ng mga ganon. So, let's make it simple and tignan natin dito sa amin. Yan. So, eto, nakuha ko na yung aming, ang gulo, napakaluma pa ditong folder. Hindi pa siya nagbago. Ayan, so, ang una kong ginuha, yan, ano ba yung unang step na pupuntahan mo? Sa amin, hindi ko alam sa ibang municipality or sa iba, ano, pero sa amin, pumunta muna kami sa may sedula section. Kasi meron silang tinatawag na boss, yung one-stop shop for the business permit. Yan. So, from January, until January 20 siya na andun sila sa may municipal hall na parang one-stop shop lang talaga siya. Ayan, mas better nga siya kasi hindi ka napupunta ng iba't ibang departments. Ayan, so, ayan, na-release na ang ating 2026. Ito na yung ilalagay natin doon sa ating plaka. Ayan, so, good to, ready na tayong mag-operate ng business. Okay, so ano ba yung una naming ginawa? Yan. So una, pupunta po kayo doon sa may sedula section. Sa amin, meron naka-designate na per barangay for the sedula. Yes. So, ewan ko sa inyo, na-try nyo na ba guys? Ayan. Okay. So, pumunta kami for sedula. Yan. Yan. So, yung experience ko doon sa may sedula section, meron akong isang experience last time na dati-rate, yung parang na-overstate yung aking gross. Kasi at that time, isang business lang sana yung, at that time, nagdagdag kami ng isang business na i-open. Yan. And yung isang business na kukunin ko ng business permit is yung AMM, yung frozen shop namin, yung meat shop, chicken, fish, ganon. Food trading siya. Ngayon, yan. So, pupunta ka dun sa sedula, tatanungin nila yung gross. So, ikaw yung magpo-provide po nun. Ganon. Ayan. So, uh, at that time, ang ginawa ko, pinag-isa ko kasi yung sa gross. Parang pinag-isa ko yung sa capital dun sa isa at saka dun sa may existing business ko. At nung pumunta ako doon yun yung experience ko sa sedula dati ha. Kaya ngayon, ang ginawa, nung pumunta ako noon, yung aking dating yung binabayaran ko na permit every year, nag times 2. Syempre, grabe ka. Grabe, nainis talaga ako noon. Tapos sabi nila, yun daw kasi yung dineclare ko na gross doon sa may sedula section. Ayan, so natuto ako. Ang ginawa ko ngayon, since dalawa yung permit na pinaprocess ko, no, pinaghiwalay ko. Basta kung ano yung gross na kasi yung gross na sasabihin mo sa sedula, yun dapat ay magtali doon sa sworn statement mo later. Kasi yun yung next step. Yun yung assessment. May mag-check eh. May dalawang checker, ganon. Ayan. So, nakakuha na ako ng dalawang sedula.
After nung sedula, pupunta ka na sa sanitary. Doon sa kasi magkalapit lang sila yung RHU. Ayan. So, na-appreciate ko yung sa sanitary permit. Ito, 'di ba? Parang dito na rin, meron kang medical certificate na binayaran, meron ka ring medical laboratory na binayaran, at saka yung sanitary inspection na sanitary permit, sanitary inspection fee. Since nababayaran din lang yung ating medical certificate at laboratory, it's a good thing na rin na para sa mga business owner siguro na malalaman mo rin yung state of health mo, no? Ewan ko, high blood. Yung result ng asawa ko is high blood. Meron siyang high blood. Hindi ko alam kung na-stress dahil sa pabayarin. Ayun. So anyway, na-appreciate ko lang din kasi at least pala, no? Kasi tayong mga nasa business, nakakalimutan natin yung ating aspect na ganon. Feeling natin pag hindi tayo pagod, okay pa tayo. Pero pagdating, at least man pagdating dito sa mga ganitong mga requirement, dito sa sanitary permit, doon ko nalaman na high blood, parang may high blood siya. Ayun, yun din na yung at least may awareness. Yan. Kasi meron kaming binayarang medical certificate at saka laboratory. Kasama siya dun sa babayaran. Ngayon, pupunta naman na ako, kukuha ako ng sworn statement dun sa next part. Ayan. So, nasubmit ata yung sworn statement pala. Yun. Sa sworn statement, is sabihin mo lang doon, sabihin mo yung gross mo, yun, ganon. And then, kukunin nila yung sedula mo, mag-i-input sila doon. Sa sworn statement mo, dapat magtali siya sa iyong sedula. So, yung naging problema ko doon sa may part na yon, ayaw nilang tanggapin yung gross sales na dineclare mo sa BIR. Yan. So, kung ano yung nasa system nila, dapat hindi siya bababa. Halimbawa, yung gross sales mo nung last year is 100,000 yung dineclare mo. Tapos ngayon nga, ang tumal-tumal ng taon na to, syempre sabihin mo 50,000. Sa sedula mo, nilagay mo na 50,000. So, kinompute nung taga bayad ng yung taga gawa ng sedula, yun lang yung binayaran mo. Pagdating mo doon sa pag-assessment, sinabi mo 50,000, i-check nila yung system nila. Kapag understate ka, dapat meron ka daw na financial statement na kapag bumaba, dapat mayroon ka daw financial statement na titignan. Ganon. Basta ganon ang sabihin nila. Kaya, kapag wala kang financial statement, di ba tayong mga maliliit na negosyante, ganon. Ganon. Either i-retain mo yung dati or, ang tawag doon, mag-provide ka daw ng financial statement na magpapatunay. Basta hindi daw yung blue book or yung book na galing sa BIR. Hindi po ako nag-speculate. Yun po yung mismong sinabi sa akin. Kasi at that time, bumaba yung aking gross sales. Ayun. So, hindi siya naniwala. Pinakita ko yung gross sales ko doon sa book ng BIR. Daming sinabi si ate. Grabe. Basta ang dami nilang sinabi. Kesyo daw. Alam nyo na. At sabi niya, at that time, sabi ko, so anong gagawin ko? Yan nga yung aking gross sales last year. Either mag-provide pa daw ako ng financial statement to prove, kunin ko yung aking listahan talaga sa store, yung pinaglilistahan ko, ganon. Or kung hindi, i-retain na lang kung ano yung dineclare ko last year. Ganon. Ganon yung ginawa nila. So, retain nila yung, limbawa, that time, sabi ko nga, 50,000 kunwari yung dineclare ko. Tapos nakalagay sa system 100,000. Ganon. Kahit na mababa yung sales mo, talagang mababa nga naman kasi alam mo, ramdam natin yung tumal. Hindi nila tatanggapin. Dapat mag-retain or mag-add ka na lang. Kunwari, kunwari ganon. Ganon yung sistema doon. And then, after that, pag approve na doon sa nag-a-assess, pupunta ka na doon sa application. I-type na nila sa kanilang system. Ayan. So, meron silang unified application form for renewal of business permit.
Ayan. So, ito print lang nila doon kasi may system sila. Ayan. So, ako, renewal, ganon. And then, yung payment, either annual. Meron naman pong choices. Annually, biannual, quarterly. Ako, nag-biannual ako kasi kulang yung pera kong dala. Ganon. Ayan. So, tatanungin nila yung, yung mga personal details, yung tax identification mo. Though meron na mga details kapag renewal na, hindi ka na naman na agad tatanungin. Yung isa nilang i-consider is yung kung ilan yung iyong, ang tawag doon, ilan yung iyong tauhan. Kasi pala, meron ditong sinasabing occupational or calling fee. Ayan. So, kapag sinabi mong tatlo, di ba, mag-times 3 yung occupation na or calling fee na makikita mo sa yung resibo. Yan. Ayan. So, syempre, andun ka na sa my payment section, no, sa cashier. Kapag okay ka na, pag sinabi na yun na yung babayaran mo, no, pwede ka nang mag-decide if annually, quarterly, or biannual. Ako kasi yung dala kong pera, so biannual yung ginawa ko. And tinignan ko yung resibo, no? Andito yung receipt. Okay? So, ito yung mga binayaran namin. Occupational or calling fee. I don't know, based ata yon sa ating employees. Business sticker, yan, normal. Mga sanitary permit, ganon. Mayor's permit, yan, business tax. Ay, nakalimutan ko si medical certificate. Sorry. Ayan, so, yan. Okay. At saka yung barangay clearance. Yan. So, kasi madali lang naman, upon payment na, hindi na kami pupunta sa police clearance. Yun yung natanggal ngayon. Hindi na kami pupunta sa police clearance. Oo. Unlike dati, pupunta pa talaga kami. Ngayon, yung naging process is cedula, sanitary permit, assessment, at saka yung encoding nila, at saka payment, and release. Ayan. So, ni-release na yung aming permit. Asan na yung mayor's permit? Ito kasi biannual. Magbabayad pa ako sa June. Ayan. Okay, andito na yung, dito sa mayor's permit, andito na nakalagay yung mga binabayaran mo. Ayan. At tapos yung validity niya. Ganon. So, after that pala, yung sinabi ko, yung BFP. Ayun. Pagkatapos naman nito, punta ka na sa BFP. Meron silang designated area doon. May babayaran ka. So, tatanungin kung yung space mo ba is concrete or GI, ganun. Na nung nag-input ako, tinanong eh. So, nilagay ko kung concrete ba yung pwesto or hindi. Yan. Bureau of Fire Protection. Ganun. So, sa BFP naman, pagkatapos ng babayaran mo, no, may 500 plus akong binayaran dito. Ayan, ito yung kanilang binigay. Ayan. So, to be followed daw yung to be followed daw yung kanilang certificate kasi mag-inspect sila sa every establishment. Ayan. Madali lang ang kumuha kapag yan. Tapos dun sa releasing na, may clearance na rin, barangay clearance. Andun na lahat. Basta i-follow mo lang yung sequence doon sa may, basta pumunta ka doon sa may one-stop shop nila until January 20. Ayun, madali lang yung process. Yung hindi lang madali is yung makikipag, discussion ka pa talaga doon sa yung gross sales. Gross sales yung basihan sa mayor's permit. Yan, medyo malaki. Malaki siya and ayaw pa nilang tanggapin if bumaba talaga. Sa kanila, dapat nag-accelerate. Hindi siya pwedeng bumaba. Ganon. Yun yung very, kaya every year, hindi ko alam, kaya minsan ginagawa lang namin, nire-retain na lang yung gross sales. Parang, pakonsuelo na rin sa atin, no? Parang less hassle para lang ma-release na at matapos na kasi it's a requirement. Yun yung, ewan ko. Ganon.
Yan. So, ngayon, meron na kaming, ito na yung mga i-update natin sa pag-display natin sa ating mga stores. So, yan. Ganon guys, madali lang sa amin yung proseso. From cedula, from sanitary, yung assessment, payment, tas releasing. Tapos sa BFP ka na. Ngayon, tinanggal lang yung police clearance. Hindi na kami pupunta mismo sa police clearance. Kasi last year, pumunta ata ako eh. Pero ngayon, wala na. Last year, hindi yata. Hindi, parang pumunta pa ako noon sa police clearance. Ngayon, tinanggal na. Kasi ang hassle sa police clearance din, grabe ang pila. So, more or less, kapag mga 1 to 2 days mo siya matatapos, magko-close ka talaga pag ikaw lang yung tao sa store mo. Yes, ganon. Ganon ang pag-process ng business permit. Yan. So, anyway, getting permits, they are actually normal sa ating negosyante. So, don't let them scare you. Taka lang, sabihin mo talaga yung it will be also a learning process. Yan. Matututo ka din kapag andun ka sa proseso. Oo, nakaka-stress, nakakagalit minsan, pero ewan ko ba't ganun talaga. Yan. Somehow sa yung experience ko ngayong taon, siguro dahil na rin medyo nalaman ko na rin yung steps, medyo swabe lang. Basta may pera ka. Basta may pera kang pambayad, okay na. Ay, ever. Okay, ka-home bees, ganyan po yung aming processing sa dito sa amin. So, iba-iba po yung pag-process, lalo na depende siya sa municipality. So, maliit yung municipality namin dito, kaya ganun, medyo smooth. Ewan ko sa iba na malalaki, ano. Meron din siguro silang, may variation lang din. Kaya depende talaga sa municipality kung saan yung negosyo mo. And that's it, guys. Bye!